Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ating Diyos minsan pa. Glory to God. Mabuti po ba ang ating Diyos? Sabihin natin, matindi. Mabuti po ba ang ating Diyos? Mabuti po ba ang ating Diyos? Maganda ba ang loob ng ating Diyos? Okay, palapakan natin ating Diyos na buhay. So, purihin natin ang Diyos. Bago po ako magpasimula sa ating lesson, I just want to give thanks to God. Hindi po kasi nagsasawa na ako'y papurihin ng Diyos. Kunento ko na ito sa iba nating kapatiran. Doon sa opisina, may pumunta na retired na taga-COA na minsan naka-assign doon po sa NKTI, COA NKTI Heart Center. So, dumating po na sila po ay nag-retire. At ngayon po, yung asawa niya po ay dumating po nasa about mga 60 plus. So, dumating po na yung asawa niya ay naputukan ng ugat sa utak. So, ngayon po, pumunta sa hospital, inoperahan. At pagka-opera, mula March, I think, kung di ako nagkakamali, ay hindi na po nagising. So, dinala po, nandun po sa pinakamahal na hospital, at they are thinking na ito po ay magkakaroon ng malay. So, purihin ng Diyos, starting March, ginagamot po siya. So, kahit na po siya ay comatose, siya po ay dinadialysis na ng 3 times. Dati wala siyang problema sa kidney. Because doon po sa napakaraming mga gamot para po dahil biniyak yung ulo, inoperahan doon sa brain. At grabe po hanggang ngayon, sabi nga niya, yung ilang milyon niya na mga milyon niyang pera, yung retirement niya, yung lahat ng ipon nila, ubos na. Nakapagbenta na sila at isa na lang ang gusto na nila ibenta, yung kanilang bahay. Actually, nung narinig ko, pinag-pray ko. Kasi may anak sila at may, siyempre, buhay pa yung asawa, yung retired na taga-COA. Pinag-pray ko, nag-intercede pa ko at in-advise namin na humingi ng tulong kasi gusto idalhin sa NKTI, kaya pumunta doon para makamura dahil nandoon po sa St. Luke's Hospital. We can imagine kung magkano po ang magagastos doon. Praise God. Kaya po, grabe ang pasasalamat ko dahil sabi ko, purihin ang Diyos na ako po'y nanghawakan sa salita ng Diyos, na hindi ko pinayagan yung nanay ko na mapaoperahan. Kasi the same case, naputukan ng ugat. Naputukan si nanay ng ugat sa brain. Hindi ako pumayag. Yun din pong sinabi ng mga doctors. Lahat ng mga sinabi nila. So, praise God. Biro niyo po, sabi ko nga, kaya nagpapasalamat ako kay Lord, hindi ko pwede makontain na hindi ako magpatotoo. Dahil sabi ko, siguro nagkanda utang-utang na kami dahil po sa pagpapagamot. Biro niyo po, mula March hanggang ngayon, ganun po ang kalagayan at mauubos na yung kabuhayan. Pero mga kapatid, totoo po sa Panginoon, alam niyo po, ang Diyos natin ay Diyos na hindi po tayo pinababayaan. Hindi po tayo pinapahintulutan na ikaw at ako'y mga kulang. Palagi po, kung naniniwala lang po tayo sa Kanya, kung nananampalataya lang po tayo sa Kanya, mabuting bagay ang nakalaan sa bawat isa sa atin. Amen! Perpektong bagay ang nakalaan para sa bawat isa sa atin. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kaya,
Dahil alam na po ng aking mga kaopisina, sabi nila, buti ka, Ma'am Juday, hindi nyo po napaoperahan ang iyong nanay. Sabi ko, talaga po, sa pagtitiwala lang po. Kaya sila, lahat ng ano po nila, mga needs, palaging nagpapapray sa akin. Mayroon din po kaming, sabi nila, yung lilipat daw sa amin ay talagang matindi daw na leader. So sabi nila sa akin, although hindi ko pa kilala, Ma'am Juday, pakipray naman. Dahil kapag siyang naka-assign dito sa atin, maglilipat na sila sa ibang ahensya ng gobyerno. So ako naman pray, at dumating na yung office order last Thursday. Totoo nga, pinakinggan ng Diyos. Kaya sabi nila, yung ngayon po sabi nila, Ma'am Juday, lahat na lang na prayer request nila, ibinibigay sa akin. Kaya sabi ko, sige lang, dahil after po, unti-unti, we will keep sharing the Word of God. So yun po, yung ating pong tema is all about God's sovereignty. Dito pa rin tayo ng ating Diyos ay makapangyarihang Diyos. He is Supreme God. Wala na pong tatalo sa Kanya, walang hihigit sa Kanya, at wala pong makakapag-question sa Kanya because He is a sovereign God. So ngayon, patuloy natin pag-aaralan because our God is a sovereign God, He is a supreme God, He is a powerful God. Kaya patuloy natin na pag-aaralan yung ating nasimulan noon na hindi natin natapos. Hopefully, we will be able to finish this topic itong araw na ito. At purihin ang Diyos. Kaya dahil nga po ang Diyos natin is a supreme God, He is a sovereign God, talaga po all power, all authority, everyone, everything here on earth and in heaven is under His power. Wala pong higit sa Kanya. That is His sovereignty. At dahil po ang ating Diyos ay Diyos na makapangyarihan, ano po ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin? We must only believe. Ang gusto ng Diyos, mananampalataya lamang tayo sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, we will believe. We will believe. Wala na po tayong gagawin. And then, mamumuhay tayo para mangagtagumpay. Katulad yung pinatutuhanan ko. Sabi ko, yun lang naman. Kasi ako po talaga ang nakadepende ang mga kapatid ko sa akin. Kung anong magiging desisyon ko kay nanay, nakadepende sa akin. Because they believe that I am a servant of God. They believe that God is working greatly in our lives. Kaya po yung mga kapatid ko, kahit na po yung mga anak ko, na sila po ay may pinag-aralan nila sa medical field, but still they believe in the power of God. Kaya po, na ginagawa ng Diyos sa buhay ko at maging sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. So ngayon po, yun po yung ating pag-aaralan for this morning. Believing and living to overcome. Tayo po ay manampalataya lamang at isa pamuhay natin para tayo mangagtagumpay dahil ang ating Diyos overcome the world. He is our sovereign God. Kung siya po ay supreme na napagtagumpayan na niya ang mundong ito, what is in this world is lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ang sabi po ng 1 John, so lahat ito ay napagtagumpayan na po ng ating Diyos in the person of our Lord Jesus Christ. Because we believe and acknowledge that there are three persons in one God. Mayroong tatlong persona ang ating isang Diyos. Our God the Father, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. And because our Lord Jesus Christ, our Father, siya po ang nag-assign
His assignment to us is to be the way, to be the truth, and to be the life. Kaya po, ang ating pong pagniniwalaan ay manampalataya tayo nang sabi ni Jesus Christ, I have overcome the world. Yan po yung sinasabi niya sa book ng John 16:33. Sige nga po, i-flash natin po ito. Ano pang sabi niya? I have told you these things so that in me you may have peace. You will have suffering in this world. Be courageous. I have conquered the world. Sa ibang translation, I have overcome the world. So napagtagumpayan na po ito ng Panginoong Jesucristo. Yan po ang sinabi ng Diyos. So dahil po, kung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na napagtagumpayan na po niya yung nandito sa mundo, ano nga po ba ang nandito sa mundo na ating ngayon tatalakayin? At yung iba na talakay na natin, so hindi na po natin bibigyan ng emphasis yung mga natalakay nung nakaraan. Hallelujah. Sige po, we will pray. Great God, our mighty Father, as your word declares, Lord Jesus Christ, you have said, you have overcome the world. And now, as we listen your word, bless us that we will receive your word with faith. Bless us. Pagpalain niyo kami na matanggap namin ang mga salita mo na may pananampalataya at pagtitiwala. That your word is a seed. Ang iyong salita ay buto. Ito ang buto ng aming pananampalataya. At kami, O Diyos, ay mamumunga. Lord, hallelujah, grant your children the spirit, O God, of recipient, na sila po ay tatanggapin ang mga salita na wala pong pag-aalinlangan, walang pagdududa. Dahil sabi mo po sa iyong salita, those who hear your word and they receive your word, they will bear fruit 30-fold, 60-fold, 100-fold. Bless us, your children. Kaming lahat, as we receive your word, Lord, it will bear fruit in us because we keep receiving your word. In Jesus' name, we pray and give thanks. Lahat tayo magsabi ng Amen. So yung pong sinasabi po, yung parable ng sower, ang sinasabi po doon, ang namumunga ng 30-fold, 60-fold, 100-fold, yung pong nakikinig sa kanyang salita, at pagkatapos tinatanggap ang kanyang salita, yan ang mga taong namumunga. At hayaan mo, mag-pray ka, while you are in your seats, you pray to God na yung iyong puso ay maging good soil. Ito po ay maging mabuting lupa para lahat na ihahasik ng Diyos na kanyang salita, ito po ay magkakaroon ng buhay. At pagka magkaroon yan, tanggapin nyo na magkaroon ng buhay. And when you receive life, alam nyo po, mamumunga po yan. So yun dapat ang ating gagawin para ikaw at ako mamunga. Kasi you will never bear fruit unless tanggapin natin ang kanyang salita na may pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Okay. So ngayon, ito po ang sinabi ng salita ng Diyos sa John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. Totoo, ang kapayapaan ay na kay Kristo. You will have suffering in this world. Totoo, marami tayong pagdadaanan dito sa mundong ito. May mga test, may trials, mayroon pong tawag nito, mayroon pong tinatawag na temptations, may hardships, may sicknesses and diseases. So itong lahat ng ito yung ating pag-aaralan. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo,
You will have suffering in this world. But, itong sabi niya, be courageous. Huwag tayo maging duwag. Sabi niya, maging matapang tayo, manampalataya sa Kanya. I have conquered the world. Napagtagumpayan ko na ang mundong ito. At purihin ang Diyos. Alam niyo po yung kalagayan ngayon ng nanay ko. Dati hindi siya makakaapak sa floor. Ngayon, alam niyo ba, nakakaapak na po siya sa sahig. Ganun po yung kalagayan niya. Gumagalaw na po siya. Talaga pong gumagana na po siya. Kaya grabe talaga ang Diyos sa kanyang salita. Totoo. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay. So ngayon, atin na pong napag-aralan. Sabi nga po, ang ating Diyos, hallelujah, ang ating Diyos, siya po ay supreme in power, in authority, and He has the highest level of authority. Siya po ang may pinakamataas na level ng kapangyarihan. Wala pong hihigit sa Kanya. So kung walang hihigit sa Kanya, ano po ang ating pong ilalagay sa puso't isipan natin? Sa isipan at puso natin, manampalataya tayo. Tanggapin natin ito, yung mga salita niya. So ngayon, ang sabi ng Diyos, darako na po tayo, sabi niya, baka hindi natin matapos. Sabi niya, we should believe and live to overcome. So ngayon, kung paano tayo na mananampalataya, mabubuhay na ikaw ay at ako'y nangagtatagumpay, ito po yung gusto ng Diyos dahil mayroon tayong Diyos na nagtagumpay na, siya ay makapangyarihang Diyos, kaya ang gusto niya rin, mangyari din po ito sa atin bilang kanyang mga anak. So ano po ang mga ito? Hallelujah! So napag-aralan na po natin, yung number 1, napag-aralan na po natin yung tests. Yung mga testing, ano ba ito sa Tagalog? Hallelujah. Itong mga tests. Okay. So yung ito po ay pagsusulit. Yung mga test, yung mga tinetest tayo dapat, kumbaga sa pag-aaral, kaya nga po may test, sinusubukan ng teacher kung mayroong tayong natutunan. Sinusubukan, ginigauge, tawag nito, tinitingnan ng teacher kung mayroon tayong natutunan. The same with our God. So, kaya may mga tests, dahil ang gusto ng Panginoon, sabi niya, katulad ng sinabi niya sa Exodus 20:20, Moses responded to the people, sabi niya, don't be afraid, huwag kayong matakot, for God has come to test you, so that you will fear Him and will not sin. So, kaya rin tayo nagsusulit, pinagsusulit tayo ng Diyos. Ano ang gusto ni Lord? Makita sa atin kung ikaw at ako ay magkakaroon ng takot sa Kanya at hindi na tayo magkakasala. Dahil naniniwala din po ako sa salita ng Diyos na kaya nga po kung ikaw at ako ay may takot sa Diyos, ang sabi niya in the book of Proverbs, mayroon kang mahabang buhay. At ang sabi po ng salita ng Diyos, kung ikaw at ako ay may takot sa Diyos, pagsisimulan ng karunungan. So marami ikaw ay yayaman. Marami po ang pangako ng Diyos sa mga taong may takot sa Diyos. So paano makikita ng Diyos kung ikaw at ako may takot sa Diyos at ikaw at ako ayaw muna ng kasalanan? He will allow tests. Sino ang nanunubok sa atin? Ito po yung nanunubok. It is God Himself who is testing us. So ito po ay atin na pong napag-aralan last time. Next is
trials. Napag-aralan na rin natin ito nung nakaraan. Trials. Sabi po dito, sino rin po ang may kagagawan para ikaw ay subukin? Ang demonyo ba? Ang Diyos ba? God also tried us. Tinitingnan ng Diyos sa mga trials, inaalaw niya ito dahil ang gusto niya, sabi niya po sa kanyang salita, sa James 1:12, blessed is a man who endures trials, because when he passes the test, kaya nga yung test at saka yung trials, ito po ay nagmumula sa Diyos. He will receive the crown of life. Dahil gusto ng Diyos, ikaw at ako pagharap niya, He wants us to give the crown of life. Gusto niya bigyan ikaw at ako ng putong ng buhay. Na ang buhay natin, mamatay man tayo, yung ating katawang lupa dito sa lupa, ang ating namang kaluluwa will have eternal life. Bibigyan tayo ng crown of life. Doon wala na pong tinatawag, wala na pong mga pagtaas ng presyo. Doon wala na pong iyakan. Doon wala nang problema. Doon wala nang pagsubok. Because ang pagsubok dito sa lupa. Kaya kung may mga pangyayari na darating sa ating buhay, anong gagawin natin? Give thanks to God. Ito po yung gusto niya. Gawin natin. Sabi niya nga po sa 1 Thessalonians, in everything give thanks, chapter 5, verse 18, kung di po ako nagkakamali. In everything give thanks to God, kung di 17, 18. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Yun po yung sinasabi niya doon. Kaya ang sabi niya, dito tayo ulit, blessed is a man, mapalad ang tao na nagtatagumpay ng mga pagsubok. Because when he passes the test, he will receive the crown of life. So ito po yung pinangako ng Diyos. Kaya ikaw at ako, kailangan talaga magtagumpay ng mga pagsubok. Kung gusto natin na ikaw at ako tumanggap ng putong ng buhay, alam niyo po, kailangan natin mapagtagumpayan. Kaya ikaw at ako ang mapalad if we pass the test. If we endure trials, na pagtatagumpayan natin yung mga pagsubok. At sabi niya that He has promised to those who love Him. Kaya po yung mga sinusubok niya, yung mga mahal ng Diyos. Amen. Isipin niyo kung kayo at ako'y nagdara ng pagsubok, alam niyo po, mahal tayo ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ako po ay may pinagdaanan mga ilang araw, linggo, dahil sa aking anak. Sinasabihan ko na siya na yung kanyang napasukan is a scam. Pero kahit na po, dahil anak ko siya, naghirap sa akin, pinahiram ko pa rin siya na more than 100,000. Pinahiram ko siya dahil anak ko siya. Sabi ko nga sa Diyos, ganun ka pala sa amin. Na kahit kami ay hindi marapat, dahil anak mo kami, binibigay mo pa rin yung hinihingi namin. So ganun ang ginawa ko sa anak ko. At nagpa-withdraw pa rin siya. Sabi ko talaga, scam yan anak, scam. Tapos binigyan ako ng word ni Lord. Nagpray-pray ako. Dinala ko sa Proverbs 10 verse 22. Na sabi po doon sa kanyang salita. Paki-flash nga po yung Proverbs 10:22. The blessings of the Lord will make, the Lord's blessing enriches, and struggle adds nothing to it. Sa ibang version, and He adds no trouble to it. Yung aking anak, grabe na po ang pinasok na trouble.
Nagkaroon siya ng utang, at yung iba ay malaki pang tubo. Sabi ko sa kanya, sorry siya ng sorry dahil hindi niya sinabi sa akin. Pero kahit na nga sinabi ko sa kanya, hindi pa rin siya naniniwala. Pero alam niyo po, nung sinabi mag-withdraw ng ganitong dollar, winithdraw ko, pinadala ko sa kanya. Pero sabi ko, anak, gagawin ko ito dahil gusto ko lang makita mo. Anak kita, minamahal ka namin. Pero mga kapatid, sabi niya hanggang ngayon, hindi pa binabalik yung pera. At kanina-kanina lang, sabi ng aking husband, kasi sabi niya, kailangan pa magdagdag. Sabi ko nga, scam na nga yan. Sabi ko, kung magdagdag pa kayo, sabi ko, mag-repent kayo, kayong dalawa mag-ama dyan. Mag-repent kayo. Sabi ko sa kanila, sa kanya, sa aking asawa, mag-repent kayong dalawa. At purihin ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, kung bakit sinabi kong trials, ang pinahiram ko, hindi ko talaga pera. Yung ginamit ang credit card ko, binayaran, yun ang binayad ko. So, nung magbabayad na ako, purihin ng Diyos. Talaga pong inaabot ako ng hating gabi, madaling araw, para tingnan kung paano ko mababayaran lahat. At praise be to God. Talagang kahit kailan, hindi po nagkulang ang Diyos. Talaga pong grabe ang Diyos. Nagulat pa ko, yung isa kong anak, sabi niya, Ma, may bibigay ako sa iyo na ganito, halaga. Sabi ko, pwede mo ba dagdagan? So, nung dinagdagan niya, binayaran ko na yung mga bayarin hanggang sa 25, bayad na lahat. So, yun po yung ginawa ng Lord. Kaya po, totoo yan. Ito po ang pagpapala ng Diyos. Mga kapatid kayo, huwag kayong maniwala sa grabe ngayon ang scamming. Huwag kayong maniwala na sasabihin may mga pinagagawa sa inyo, huwag kayong maniwala. Yan po ay scam. Dahil ang totoo, ang pagpapala ng Diyos walang dinadagdag na kagulumihanan. Hindi po siya magdadagdag ng anumang problema sa iyo. Yan ang sinasabi sa Proverbs 10:22. Kaya po mga kapatid, yun po talaga, sabi ko, very timely, totoo, na kaya tayo inaalaw ni Lord na makaranas ng trials. Ang purpose ni Lord, na ikaw at ako makasama niya sa kanyang kaharian. So yun po, kaya kailangan natin mapagtagumpayan. At praise God. Okay, next is temptations. So temptations, I believe na-discuss na rin po natin ito. Temptations. Ang sabi sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except what is common to humanity. Ibig sabihin, ang temptasyon ay pare-parehas, similar. Kaya po, hindi pwede sabihin, nakakahigit ka, mas matindi ang temptasyon sa'yo. No. Lahat po itong temptation, ito ay halos pare-parehas. Kaya sabi, common to human. Pero ang tandaan natin, when we are tempted, sino ang nagtetempt? Si Satanas. Trials and tests, Diyos ang may kagagawan. Temptation, ang may kagagawan is Satan. Kasi di ba si Jesus Christ, in the book of Matthew chapter 4, doon natin makikita that Jesus Christ, when He is a man, He was also tempted by the devil. Sinubok po siya ng demonyo. So kaya ang temptation galing sa demonyo. Kaya dahil ito ay galing sa demonyo, ang sabi ng Diyos, God is faithful. Ang Diyos ay matapat. Sabi niya, God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond what you are able. So kung tayo ay may
pagsubok, inalaw ng Diyos, inaalaw lang ng Diyos, pero ang may kagagawan, it is the devil. So, inaalaw ito ng Diyos, pero ang sabi ng Diyos, matapat ang Diyos mo. Matapat ang Diyos ko. Kapag may temptation, alalahanin natin matapat ang ating Diyos. Na ang sabi niya, God will not allow you to be tempted beyond what you are able. Kayang-kaya mo yan. Pag tinetempt ka, sabi mo, kayang-kaya mo yan mapagtagumpayan. In Jesus' name. Hindi sa lakas mo, hindi sa kakayahan mo, kundi sa kapangyarihan ng pangalang Hesukristo sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Glory to God. At ano pang sabi niya? But when temptation, He will also provide you a way of escape. So, kapag tayo po ay nag-a-undergo ng temptation, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para makaiwas ka doon. Kapag ikaw ay lalapit sa Diyos. So, kailangan mo i-involve mo si Jesus Christ. So, when you undergo temptation, kung ikaw ay pinagdadaanan mo ang temptasyon, anong gagawin mo? Lumapit ka sa Diyos at sabihin mo sa Diyos, Lord, ako ngayon ay nakaharap sa mga temptasyon. At sabi mo, kayo mismo ang mag-aalis sa akin nito. Bibigyan mo ako ng daan para mapagtagumpayan ko ito. Kaya Lord, ikaw po ay bahagi ng buhay ko. Kung ako ay bumagsak, bagsak din ang pangalan mo sa buhay ko. Yan ang sasabihin mo. Dahil yan din po ang sinabi ko. Nung ako po ay humarap sa matinding temptasyon, kasi ang temptasyon sa akin yung puso ko. Talaga po, alam niyo po, yung sabi ko, Lord, kung ako'y babagsak sa temptasyon na ito, bagsak din ang pangalan mo. Kaya sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Kaya yun ang sinasabi niya, lalapit ka talaga sa Diyos. He will also provide a way of escape so that you are able to bear it. Mapagtatagumpayan natin ang temptasyon. Kung i-involve mo, sino? Si Jesus Christ. At sino pa? Si Holy Spirit. Kaya po talaga po, bakit sinabi ko si Holy Spirit? Dahil sinabi sa Romans 8:26, the Spirit helps us in our weaknesses. Siya po yung tumutulong sa ating kahinaan. Kaya po, pag during temptation, natetempt ka. Halimbawa, may sakit ka. Mayroon po nangyari sa kuwa dyan. Isa po doon, nabalitaan ko may sakit. Dahil sa tindi ng sakit niya, kanseratang sakit. Alam niyo na ginawa niya? Kinuha yung baril. At binaril yung sarili niya. Natempt para hindi na siya maghirap. At ilan pa yung mga gumawa nito. Dahil may sakit, sabi po terminal ng kanser. Kinuha yung baril at pinatay yung sarili. Saan sila pupunta? Di sa impyerno. Pero dapat ang gagawin natin, kapag may temptation, ano agad ang gagawin? Lapit sa Diyos. Draw nigh to God. Lumapit sa Diyos. Dahil ang sabi po ng James chapter 4, draw nigh to God. Chapter 4 verse 8 ata yun. Draw nigh to God and God will draw nigh to you. Lumapit ka sa Diyos at lalapit din ang Diyos sa iyo. Ano mang uri ng temptasyon na yan? Sa mga lalaki, iba na ngayon ang mga temptasyon. Mayroon din ang magtetempt sa iyo, kapwa lalaki. Tama? Ganon din sa babae. Pwede rin ang lumapit sa mga babae dyan. Hindi lang lalaki. Ang pwedeng gamitin ng kaaway, pwede na rin kapwa babae. So yun po, kaya ngayon, pag humarap kayo ng temptation, sabi ng Diyos, siya yung gagawa ng paraan. Pero anong gagawin mo? Lumapit ka sa Diyos. Draw nigh to God. Tandaan mo yan. Lumapit ka sa Diyos, ang Diyos lalapit sa iyo.
Yun po ang ating gagawin. Okay, so tapos na yan. Dito na tayo sa hardships. Actually, ito po yung hardships ang hindi natin natakil last time. Hardships, kahirapan. Kahirapan ng buhay. Kahirapan ng damdamin. Kahit nalimbawa mag-asawa kayo, ang tagal nyo ng mag-asawa, hindi ka pa rin nakaranas ng minahal ka ng talagang totohanan. Maging sa mga magulang, sa mga anak. Mayroon din po akong mga nabalita, nakausap ko, na ang ginawa niya talaga, grabe yung hardship niya. Para lang siya ay makatapos. Ngayon, actually, mayroon po akong isang nakausap, Christian din. Sabi niya, pinagpapapray sa akin dahil sabi niya, kaya siya nakakaranas na ngayon ng tinding sakit ng kanyang katawan dahil sabi niya, ang pinagdaanan niya, siya po ay nag-working student at dahil po hindi mapanag-aral ng magulang, nag-working student, gusto makatapos, kaya po may mga gabi, 3 gabi, hindi siya nakakatulog, trabaho ng trabaho. Yun po ang sinabi po nang lumapit sa akin. Kaya lumapit dahil humingi rin ng tulong sa akin. Pinagbigyan ko pa ba? Ang sabi nga di ba sabi ko, ay hindi na talaga ako magbibigay. Alam niyo po, pag ang Diyos ang magsabi, pagbigyan mo yan, anak. Biro niyo po, pumunta sa akin, kahit na may bayarin ako, pumunta sa akin, doon sa opisina sa NKTI, at pagkagaling doon, diretso sa lung center, ibabayad yung hiniram sa akin. Pwede ko ba yan tanggihan? Para sa may sakit din yun. Kaya yung po yung hardship. Bakit? Bata pa, ang mga magulang, hindi niya mapaaral ang anak. Marami silang anak. Gusto makatapos yung ating kapatid na ito. And he's really a pastor. Itong nagsasuffer na ito. He's a pastor. At pagkatapos po, so hindi lang po prayer, kaya nag-pray din po ako sa kanya kahit nasa ibang church sila. At pagkatapos po, yun ang nangyari, nag-suffer. Actually, kinabahan nga ako, sabi ko, hala, kasi kulang yung tulog ko palagi. Pero, ako kagad sa Lord? Hingi ako kagad ng biyaya niya. Kaya ano pang sabi sa Romans 8:35-36, who can separate us from the love of Christ? Can affliction or anguish or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, because of you we are being put to death all day long. We are counted as sheep to be slaughtered. So sa Tagalog nga po, basahin nga po natin ito sa Tagalog. Praise be to God. Hallelujah. Sige nga po, sa Romans chapter 8, 35, 36. Sabi po sa Tagalog, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Sa 36, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan, sabi ni Paul. Pero kahit anong hirap na sinuong nila Pablo, hindi po nahiwalay ang kanilang pakikipagniig sa ating Diyos. Sabi sa 37, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ni Yaong sa ating ay umibig. So tayo po ay higit pa sa mapagtagumpay. So kahit anong kahirapan, anumang hirap ng damdamin, ng kalooban, alam niyo po, alalahanin mo na tayo po ay higit na mapagtagumpay. Bakit higit na mapagtagumpay? Bakit higit na mapagtagumpay? Kasi napagtagumpayan na ni Kristo Jesus. So kung napagtagumpayan na ni Kristo Jesus,
tayo ay higit na nagtagumpay. Dahil yung lahat ng hirap na hindi natin naranasan, naranasan niya. Lahat ng dusa, naranasan niya. Kaya sa atin, chill-chill na lang. Hindi pa ito. Hindi katulad ng naranasan ni Kristo Jesus. Kaya tayo sinasabi na higit tayo mapagtagumpay. Kaya sa mga hardship, sa mga kahirapan, mga kapatid, magpasalamat na lang tayo sa Diyos. At sabihin nyo, i-quote nyo itong mga verses na ito. Dahil napagtagumpayan na ito ng Panginoong Hesukristo. Okay? Palapakan natin ating Diyos na buhay. Okay, number 5. Ito po yung sicknesses or diseases. Hallelujah. Sicknesses or diseases. So, ano po ba yung cause? Sige nga po pag-usapan natin. Ano ba talaga ang cause ng kasakitan? Causes ng kasakitan o karamdaman. Number 1, letter A, human sin. Kasalanan talaga ng tao ang naging dahilan. Bakit tayo nakakaranas ng kasakitan at karamdaman? Bakit? Ito pong sinabi, so sin, human sin is the root cause, biblically speaking. Ito po yung root cause ng kasakitan at karamdaman. Romans 5:12. Ano ang sabi po dyan? Therefore, just as sin entered the world through one man, dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva, and death through sin, kaya nga po nagkaroon ng kamatayan. In this way, death is spread to all men. Sa ganitong paraan, ang kamatayan ay nangyari sa lahat ng tao. Because all sinned. So originally speaking, biblically speaking, number 1 root cause ng kasakitan at karamdaman is kasalanan. Kaya di ba may mga bersikulo sa Biblia, sinasabi po ni Jesus Christ, sabi niya, di ba pinagaling niya may sakit at karamdaman, ano ang sabi niya? Your sins are forgiven. Pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Kaya yun po yung patunay na sinasabi ni Jesus Christ mismo sa may sakit na kanyang pinagaling. Ang sabi ni Kristo Jesus, your sins are forgiven. Ang kasalanan mo ay pinatawad na. So kaya po, di ba, dumating ang kamatayan, dapat ikaw at ako hindi mamamatay. Walang kamatayan na makapangyayari sa buong sangkatauhan kung hindi dahil sa kasalanan na nangyari kay Adan at kay Eva. At dahil sa kasalanan na yon, dumalo yan sa buong sangkatauhan. Kaya kahit na po yung mga buntis na may baby sa tiyan, ang kanilang mga baby ay may tinatawag na inherited sin. Kasalanang minana. So yun po. Lahat po, kaya nga po sabi niya, because all sin. Kaya every time na makakaranas ka ng kasakitan at karamdaman, ano po ang gagawin natin? In-apply ko ba ito sa buhay ko? Ina-apply ko ito sa buhay ko. Kaya every time may kasakitan at karamdaman po ako, alam niyo po, ang sinasabi ko sa Lord, lalapit ako sa Diyos. Ang sabi ko sa Lord, Lord, expose mo sa akin. Kung ito man ay nangyari, ito man nararamdaman ko, ito man kasakitan nararamdaman ko, patawarin niyo po ako. Just like yung una kong atake sa hypertension. Dinala po ako sa Makati Medical Center. Yun ang pinakamalapit. May pinakamalapit pala yung
ospital ng Makati. Pero doon ako dinala ng nagdala sa akin. Kasi wala na ako. Talagang parang dinadaganan na yung puso ko. Talagang parang akala mo dagan na ako. May nakadagan na pader sa aking puso. Tapos pagdating ko doon, narinig ko po, ang heart rate ko ay nasa 180. 180. Pagkatapos pataas, hindi na po na sinasabi. So ngayon, yun lang po yung ano ko, kumbaga tibok ng puso ko. Pag ganun na po yung heart rate, kumbaga tumatakbo na yung kamatayan. At purihin ang Diyos. Alam niyo po, totoo po, ang inano ko po sa Lord, Lord, siyasatin mo ang buhay ko. Kaya may awit, siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. Ano ba yung sunod nun? Kasalanang nagawa laban sa'yo. So yun po, kaya magpasiyasat tayo. Kung may kasakitan, any form of sicknesses and diseases. Nakikita ko nga sa prayer request. Kaya sabi ko, Lord, bala ko sila ipag-pray, pero sabi ng Lord, i-preach mo muna yan. So the main cause, primary cause, biblically, pinakaugat ng kasakitan at karamdaman ay kasalanan. Kasalanan, kanino nagmula? Kay Adan at kay Eva. Magagalit ba tayo sa kanila? Ay, wag ka nang magalit, nangyari na. Kahit nga ang Panginoong Hesus, ang Diyos nga, hindi na nga nagalit, kundi nagalit naman sa simula. Pero ang ginawa nila, kaagad, nagbigay ng paraan para ikaw at ako mapanumbalik sa Diyos. So, through Jesus Christ. So, yun po. Kaya po yung kasalanan po ang naging ugat ng ating kasakitan at karamdaman. Okay? Kaya po, dahil di ba pag may kasakitan at karamdaman, ang tao ay namamatay. So yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya all death, ang kamatayan ay pumasok sa tao. Dapat ikaw at ako, kung hindi nagkasala si Adan at si Eva, actually wala nang preaching ng salita ng Diyos. Dahil lahat tayo po ay righteous in the sight of God. Matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Pangalawa, letter B. Oh, praise God. Letter B. Unbelief. Yung kawalang pananampalataya. Pangalawa na cause ng kasakitan at karamdaman, yung unbelief. Kawalang pananampalataya. Bakit po? Kapag may unbelief ka, yan ang target ng demonyo. Target of demons. Pag tinarget ka ng demons, ang gagawin niya, ikaw ay pahirapan. Katulad nga po, si Satan, si Job, test naman po sa kanya. Kaya di ba wala naman siyang right, he is right before God, pero siya po ay may pananampalataya sa Diyos, kaya hindi siya pinabayaan ng Diyos. Nilagyan ng maraming sakit. Pero alam niyo po, kahit anong mangyari sa tao, kontrolado pa rin ng Diyos. Because He is our sovereign God. He is in total control of our lives. So kapag may unbelief tayo, we are target of demons. Nagagawan niya, lalagyan ka ng sakit at karamdaman. Ano po ang sabi nito? Ngayon, pansinin niyo, nandun ako ngayon sa ospital. Sabi nga po sa kausap ko mga doctors, sabi ko, Doc, bakit dumarami na po yung mga pasyente dito po sa NKTI? Dahil sa way of life ng tao. At ako naman, ang sabi ko, because of unbelief.
Ang mga tao ngayon, bihira na po ang mga tao, mabibilang na lang sa daliri ng Diyos, ang mga nananampalataya ng totohanan sa Kanya. Marami ngayon ang hindi talaga naniniwala sa Kanya. So ngayon, because of their unbelief, they are the target of demons. Bakit ito sinabi? Sabi po sa Mark 9:23-24, pero ang kwento nito mula sa Mark 9, doon na lang tayo magsimula sa 18-29. So, pero dito po, ang kukunin natin, dito po sa Mark 9:23-24, ano ang sabi ni Jesus? Then Jesus to him, ito po yung tatay ng, ito po yung tatay na inaalihan ng demonyo. Makinig muna kayo. So, babasahin niyo po ito. Kung basahin niyo po ito, magsisimula kayo sa 13, verse 13 to 29. Pero ngayon dito, in our topic, dito po, pinunta ko na lang kaagad sa Mark 9:23-24. Ito po ang kwento nito, yung pong mula sa pagkabata, yung pong bata na yon na nabingi at pipi, pinapahirapan ng demonyo, ano pong ginawa? Yung bata na yung pupunta sa apoy. So siya po ay grabe ang pahirap ng demonyo sa kanya. So dito kausap na ng Diyos, ng Panginoong Hesus yung tatay ng bata. Sabi po ng Panginoong Hesus sa kanya, then Jesus said to him, if you can, sabi niya po doon sa tatay, everything is possible. If you can, everything is possible to the one who believes. So anong ginawa ng tatay ng bata? Immediately the father of the boy cried out, umiyak. Umiyak siya. At anong sabi niya sa 24? I do believe, help my unbelief. Inamin niya na siya po ay may unbelief. Humingi siya ng tulong sa Diyos sa kanyang unbelief. So ano po ang nangyari? Sige nga po, ituloy muna natin. I-plus muna yung 25. Sabi niya, when Jesus saw that a crowd was rapidly coming together, He rebuked the unclean spirit, saying to it, you mute and deaf spirit, I command you, come out of him. Never enter him again. Huwag ka nang babalik pa muli sa kanya. So yun po, kaya pag nagka-cast out tayo, we will be casting out demon spirit, kung ano ang specific na spirit within that man. Ano pong gagawin natin? Sasabihin na natin sa kanila, come out of him, come out of her kung babae, and never enter him again. Kasi pwede pa pumasok uli ang demonyo na pinaalis natin. Kaya sabihin natin, okay, so verse 26, ano ang sabi po dyan? Then it came out, shrieking and convulsing him violently. The boy became like a corpse, para siyang patay. So that many said, he's dead. Siya'y patay nung nakita siya. So anong ginawa ni Jesus Christ? Sinawakan niyang kamay. But 27, but Jesus taking him by the hand, raised him and he stood up. Kaya po tayo pag nag-pray kahit nandun ng Diyos, pwede natin hingiin yung kamay ng Diyos na hawakan tayo. And then verse 28, after he went into a house, his disciples asked him privately. Sabi ng mga disipulo, why couldn't we drive it out? Sabi ng mga disipulo ng Panginoong Jesucristo, bakit hindi namin sila mapalayas yung mga demonyo na yan? Ang sabi ni Jesus Christ, and he told them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. So prayer and fasting, may mga demonyo. So maging sa mga kasakitan at karamdaman, kaya pala, sabi ko, nung ako'y nagkaroon ng vocal cord cancer, ang pinagawa sa akin ng Diyos, instruction ng Diyos,
Ako, voluntary, tinapon ko ang mga gamot. Tinapon ko ang mga gamot. At sabi ko sa Lord, mamamatay na rin naman ako. Miyak ako sa Diyos. Sabi ko, gusto ko naman maranasan yung salita mo ang magpapagaling sa akin. Ikaw ang magpapagaling sa akin. So, nung nag-pray ako, sabi ng Lord, pray and fast for 40 days without milk, only water and fresh juices. Fresh juices. Yung pong juice na hindi blender, kundi yung juice na parang tubig na rin siya. Kasi yung blender, makakakuha ka pa ng mga sapal. Pero yun, parang tubig na rin. Yun ang sinabi sa akin. Pray and fast. Kaya hanggang ngayon, yung pong ininom ko po, ngayon, blender na kasi pinagaling na ako ng Diyos sa cancer. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin na blender na lang. Kasi yung juice, wala ka talagang sapal, lahat tapon yun. Talagang parang tubig na lang siya. So, ngayon, nagtitake pa rin po ako ng carrots, ng apple, ginujuice yan, sama-sama all together. May pinya, may kaunting sayote, may pa isa. So, pipino. So, yun po, minintain ko yan ngayon. Kaya ngayon, ang nakita ko, kahit 60 years old ako, ang balat ko, hindi pang 60 years old. Glory to God! Kaya, ang lakas po ng loob ko kasi sabi po ng aking kasama, kahapon, kaya ang lakas ng loob ko. Kung hindi niya sinabi, hindi ako magkakalakas ng loob. Hindi mo ba ako binubola, Day? Okay, binubola niya ata ako. Palagi ko siya pinapagalitan eh. So, praise God. Pero mga kapatid, totoo po yan. Yung po, kailangan yung prayer and fasting. Kapag demonyo, kapag unbelief, target ka ng demonyo. So kapag ang demonyo na ang kumilos sa iyo para bigyan ka ng sakit at karamdaman, ano ang solusyon? Prayer and fasting. So yung mga kapatid natin dyan na may pabalik-balik na sakit, prayer and fasting. So yun po. Maging tayo na nag-pray-pray sa kanila, mag-prayer and fasting din tayo. Amen. Okay po ba yan? Palapakan natin ating Diyos. Glory to God. Hallelujah! Hallelujah! So purihin ang Diyos. Ang dami ko na talagang mga sakit na naranasan. Pero praise God. Pinagaling tayo ng Diyos. Glory to God. Next, letter C. Allah, mag-alas 12 na. Natural causes. Ito yung lack of God's Word. Yung mga natural causes, dahil po sa kakulangan ng salita ng Diyos. Bakit po? Basahin mo yan, Proverbs 4:19 to 22. So, doon po sa 19, so doon na lang po tayo, sabi niya po sabi niya, my son, yan na lang po. But the way of the wicked is like the darkest gloom. They don't know what makes them stumble. My son, pay attention to my words. My son, lahat tayo ay mga son ng Diyos. Mga anak ng Diyos. My son, pay attention to my words. Kaninong salita? Salita ng Diyos. Sabi niya, listen closely to my sayings. Pakinggan nyo. At kapag pinakinggan nyo doon sa parable ng sower, tanggapin nyo. Sabi niya, don't lose sight of them. Keep them within your heart. Ilagay sa puso. And then sa 22, for they are life to those who find them, and health to one's soul, body. Kagalingan,
Kalusugan, sabi sa Tagalog translation. Kalusugan sa katawang lupa ng katawan. Kaya nga itong isa kong anak, sinasabihan ko, anak, unahin mo muna, magbasa ka muna ng salita ng Diyos. Kulang ko na lang sabihin sa kanya, sige na anak, anak, salita ng Diyos para ka maging malusog. Kasi anong sabi sa verse 22, kaya ko pinisinimulan natin 19 kasi ang tinutukoy talaga dyan, ano yung light? Yung Word of God. To those who find them. Kaya totoo na kahit mamamatay-matay ka na, kahit anong kanser, kahit anong sakit, kahit anong karamdaman, kahit anong mangyari sa'yo, alam niyo po may buhay ka pa rin. Dahil ikaw ay nagpe-pay attention, nakikinig ka sa salita ng Diyos, tinatanggap mo ang salita ng Diyos. At anong mangyayari sa atin? They are health to one's whole body. Kalusugan ng katawan natin. Kaya alam niyo po, kung magbabasa ka ng salita ng Diyos, magiging maingat ka sa pagkain. Magiging maingat ka, maging sa inumin. Ako'y nagpapasalamat sa isa kong anak. Grabe, ang pampatulog niya alak. Pero ngayon, hindi na po. Tinugunan din ako ni Lord sa mga panalangin. Marami din pa akong hiningian ng prayer. So, purihin ang Diyos. So, salita ng Diyos ang kalusugan ng ating katawan. So, ang cause ng natural causes ay kulang ng salita ng Diyos. And the last. Dito na tayo sa last. Letter D. Yung last is God. Nakamana. Ang cause is ang Diyos. That is the last. So the last is God. Okay, God. Lagyan mo letter D, God. Ang cause ay pwede rin ang Diyos. Numbers 12, 1 and 2. Sabi po yung nangyari kay Miriam and Aaron. Miriam and Aaron criticized Moses because of the Cushite woman he married. For he had married a Cushite woman. They said, sabi sa verse 2, does the Lord speak only through Moses? Does he not also speak through us? And the Lord heard it. So, ngayon, narinig ng Diyos. Kasi itong magkakapatid dito, si Miriam, si Aaron, si Moses. Nag-asawa kasi si Moses ng Cushite woman. Hindi po nila lahi. So ngayon, ang sabi ni Miriam, silang magkapatid, sabi niya, ang pinakikinggan ba ng Panginoon ay si Moses lang? Minsan ganun tayo eh. Ang pinakikinggan ba ng Diyos si Sister Judith lang ba? O Sister Alice lang ba? Sabi niya po dyan, does the Lord speak only through Moses? Does He not also speak through us? Hindi ba pwede sa atin? And verse 3, dagdag mo nga anak, verse 3. Praise God. So yung verse 3, ano po nangyari? Moses was a very humble man, more so than any man on the face of the earth. Sa ibang translation, meek. Kasi ang tindi po ng kanyang dinadala ng mga tao, minamanage, nililid ng mga tao. Maraming mga reklamador doon sa kapanahunan ni Moses. So punta na tayo sa verse 9 to 10. So ano nangyari? Dito na tayo sa verse 9 and 10. The Lord's anger burned against them. Kanino po nagalit ang Diyos? Kay Miriam at kay Aaron. And, sabi niya, iniwan na niya. As the cloud moved away from the tent, Miriam's skin suddenly became diseased.
So, sino ang may kagagawan dito ng sakit? Ang Diyos mismo. As white as snow, nagkaroon siya ng leprosy. When Aaron turned toward her, he saw that she was diseased. So, nagkasakit si Miriam. Bakit po? Kasi nareklamador siya. Na sabi niya, iyan ba si Moses lang ba ang pinakikinggan ng Diyos? Bakit ako din? Di ba din ako kinakausap ng Diyos? Kaya mahirap ang mga taong reklamador. Alam niyo po, mahirap. Lalong-lalo na kung anointed ng Diyos ang nirereklamo niyo. Kasi, kapag ang nirereklamo niyo yung mga anointed ng Diyos, tingnan mo si David. Alam niya kahit si Saul nagkakasala na. Hindi niya po pinapatay. Di ba kahit siya siya po ay gustong patayin ni Saul? Hindi niya pinapatay kahit na nakatagpo na niya, pwede niyang patayin. Bakit sabi niya kasi siya po ay, that's not my anointed. Dahil kapag yung anointed ng Diyos, lalong-lalo na. Kung yung anointed ng Diyos, alam na yung kanyang buhay ay malapat sa harapan ng Diyos, sino na po ang magbibigay sa iyo ng sakit? Mismo ng Diyos. So yun po ang mga causes ng kasakitan at karamdaman. So ngayon, alam na po natin. Amen? Hallelujah! Marami ba tayong natutunan? Palapakan natin ating Diyos. Glory to God. So, bibilisan lang natin. Overtime tayo. So, how? Paano natin po ito ma-overcome? Number 1, believe God's Word. Jesus overcome the world. Panampalatayanan natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na nagpagtagumpayan na niya ang mundong ito. Lahat, kasakitan, karamdaman, test, trials, temptations, hardships, napagtagumpayan na niya ito. So kung napagtagumpayan na niya ito, ano na lang gagawin natin? Manampalataya na lang tayo. Amen? Wala na tayong gagawin. Manampalataya na lang tayo. In-apply ko ba ito sa buhay ko? Yes, for so many times. I-apply nyo rin. Doon na lang sa nanay ko. Sabi ko nga po, tingnan nyo, yun, nawawala. Pati bahay na, plano ng ibenta. Samantala tayo na nananampalataya sa Diyos. Ngayon, mayroon lang minessage sa amin, yung 40 years old mahigit, inatake, patay. Kaya po yung nanay namin, sabi nga po ng caregiver, maraming malalakas, mauunahan pa siya. Mabuhay na buhay pa nanay namin, nauna pa yung mga malalakas. Bakit? Kasi mayroon pong namamagitan na nananampalataya na lahat ng bagay na ito na pagtagumpayan na po ng Diyos. Hallelujah! Lalong-lalo na po nung sinabi ng Diyos, yan po ay test sa aking pananampalataya. At praise God, sabi ng Diyos, the Holy Spirit told me, you have passed the test. I praise God and thank Him very, very much. Hallelujah! Yun po, kaya paniwalaan natin yung sinabi ni Jesus sa John 16:33. Number 2, bakit po? Kasi He is also, number 2, believe God's characteristics. Maniwala ka, maniwala tayo. Yung characteristic ng ating Diyos, mayroon tayong omnipotent God, a powerful God, and is yan anak, and is in total control of Himself and His creation. Hallelujah. Mali po yung napindot ko lang. A powerful God, omnipotent. Gawin mo na lang omnipotent, omniscient, at saka omnipresent. So, a powerful God and is in total control of Himself and His creation. So mayroon po tayo, maniwala tayo sa ating pong sa soberenya ng Diyos dahil ang Diyos natin
is omnipotent God. Pag sinabing omnipotent, makapangyari ang Diyos. Na siya ang may total control ng kanyang sarili at ng lahat ng bagay sa lupa o sa kalangitan man. Sa lahat ng nilikha niya. So paniniwalaan natin yun. Naalala ko nga itong baby natin, di ba, nung time na yun, hirap na hirap talaga na siya huminga kasi ang tindi ng ubo. Sabi ko sa mag-asawa, sa inaanak ko, sige, papuntay mo dito sa bahay. Kasi nung nag-pray ako, ang sabi sa akin ng Holy Spirit, painumin mo ng oregano ba yun o kaya sambong, tama ba? Tapos, itong ating baby na dito ngayon, malaki na. Baby pa siya that time. So, pinapunta ko sila sa bahay, linggo yon bago kami pumunta dito. Siyempre, nahirapan na sila magpainom. Di ako nagpainom. Talagang hirap na hirap ang bata uminom. Pero, since then on, mula nung pinainom na yon, kasi sinabi po, instruction ng Diyos. Hindi na po siya nakaranas ng ganong katindihan, no? So, ganun po. Palapakan natin ating Diyos. Kaya po, maghingi tayo kung anong instruction ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, gawin mo. Panampalatayanan mo. Bakit? Dahil siya po ay makapangyarihang Diyos. He's a powerful God. Lahat ng nilikha niya, kung sinabi dahon ang ipabigay, o di dahon. Di yung iba sabi, dalhin sa ospital. Tapos ako sabi ko, dalhin sa bahay at painumin ng dahon. Pinag-pray ko na siya. Pero kailangan painumin ng dahon. So yun po. Hindi naman yung dahon na buong dahon, ilalagay ko yung tinudtod, yon, dinikdik, piniga, at yung katas ng dahon. Okay. So yun po, our God is omniscient God. All-knowing. Alam ng Diyos yan. So paano alam ng Diyos mamamatay ka na? Pwede ba humingi ng extension? Pwede. Mayroon ba tayong basihan? Mayroon. Ano ang basihan natin? Yung sinabi ni King Hezekiah. Pero, see to it, sabi ni King Hezekiah, Lord, alam mo naman na ako'y matapat na naglilingkod sa iyo. Kung hindi ka matapat, umasa ka na kahit ipag-pray ka pa, ma-extend ang buhay mo, wala na. Kasi ang extension, binibigay lang ng Diyos sa mga matapat sa Kanya. Kung hindi ka matapat, ay goodbye na lang. Ihanda mo na sarili mo. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Okay, ang Diyos din is, omnipresent God. Ano yung omnipresent God? He is the God everywhere. So, ang Diyos, kahit nasaan ka, nandoon ang Diyos. So, kahit nasaan ka, nandoon ang Diyos. Amen? Okay, praise God. Grabe na extension natin. Okay, number 2. Number 3 na tayo. Watch and pray. Mapagmanman tayo. Yan ang sinasabi ni Jesus Christ. Watch and pray. Stay awake. Pray so that you won't enter into temptation. So bakit ko ngayon sinabi mapagmanman tayo? Aba ngayon, di ba sabi ko nandun ako sa ano ang sabi ng doktor na tinanong ko, bakit ang daming may mga sakit sa kidney? Ba't nasisira ang kidney? Kasi sabi niya, ang mga kinakain daw ngayon because of, yung fast food. Yung mga fast food na pagkain. Yung po kaya mapapabilis talaga ang buhay mo. So yun po ang sinabi sa akin. Kaya mapagmanman ka. Kung yung galing sa fast food, paminsan-minsan, pwede ka kumain, pero tingnan mo, ingatan mo. Bakit marami ngayong bading? Sorry po sa salita na yon. Mga bakit marami? Dahil po, maraming nagtitinda ng only wings. Doon kasi inaano yung gamot para mag-reproduce ang manok. Di ba wala naman, ano ba yung tatay ng manok? Rooster sa Tagalog. Wala naman
magandang nanganganak. Through injection. So yun po, kaya mapagmanman tayo. Mapagmanman tayo sa ating kapaligiran. Ang pinaka-the best pa rin na pagkain, yung niluluto mo, yung hindi mo nilalagyan ng magic sarap, yung hindi mo nilalagyan ng betsin, kahit walang lasa, asin na lang at saka asukal, lagyan mo kaunti. Si Mami Lina, maraming bawang. Style yun, kinopia ko na rin yun. So yun po, kaya sabi niya, stay awake and pray so that you won't enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Another is declaration. Ang declaration kasi, state of faith. Statement of faith. Yung ang ibig kong sabihin dyan. Hindi ko pala statement of faith. Yung pinadala ko, state period of faith. Statement of faith. Yung declaration kasi natin ay statement of faith. So sabi sa Numbers 14:28, tell them, sabi ng Diyos sa kanila, as surely as I live, kailan ba mamamatay ang Diyos? Walang kamatayan ng Diyos. Sabi ng Diyos, declares the Lord, I will do to you the very thing. I will do to you exactly naman dito as I heard you say. Exactly. Kaya kapag ikaw ay nag-pray, ano yung gusto mo, ano yung napapakinggan ng Diyos, yun ang mangyayari sa'yo. Exactly. Walang kulang, walang labis. Kaya kung humingi ka, Lord, pagalingin mo ako. Sabi mo, total. Kaya sabi ko na, ang prayer ko na ngayon kay nanay, ang dati mabuhay lang si nanay. Ngayon, sabi ko, Lord, yung sinimulan mo, kumpletuhin mo na. Hanggang makalakad siya, hanggang makapagsalita siya. So yun po. Kasi anong gagawin ni Lord? Sabi ng Diyos, I will do to you exactly as I heard you say. So importante ba ang declaration? Sa declaration, anong gagamitin nyo? Yung Word of God. O may memorize ba kayo dyan, mga kapatid, na Word of God? Yun po ang importante. Last but not the least, begs for healing. Pwede tayong magmakaawa sa Diyos para tayong pagalingin. Sino ba ang gumawa nito? Di ba ang sabi sa Matthew 8:2, right away a man with a serious skin disease, leprosy, came up and knelt before Jesus Christ. Lumuhod po siya. Lumuhod siya, sabi niya, Lord, if you are willing, you can make me clean. Dito pinakita nitong may sakit ng leprosy na siya po ay nagmakaawa. He begs for healing. So pwede tayo magmakaawa sa ating Diyos. Amin po ba? Amen. So yun po, hanggang doon na lang sa susunod naman. Kaya ngayon, overtime tayo. Praise be to God. Palakpakan natin ating Diyos. Kopyahin niyo po yan at yan po ay mayroon naman tayong PowerPoint. Yan po ay napakahalaga. Napaka-effective yan lalo na sa mga may sakit at may karamdaman. Amen? Amen. Hallelujah. Sige po. So yung ating conclusion, ano po ang sabi? God called us to overcome. Ang panawagan ng Diyos, ikaw at ako, magtagumpay. Because He is sovereign God. Dahil ang ating Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Lahat tayo ay tumayo. Mayroon po ba tayo mga first-timer? Okay. So may first-timer, wala naman po. So sa mga ating mga nanunood, sige po, yung mga first-timer, itaas ninyo ang iyong mga kamay sa Diyos. Naisin niyo po ba na maranasan yung himala ng kagalingan ng Diyos? Spiritual man yan, kagalingan sa kasakitan at karamdaman, physical, maging sa financial, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Itaas mo ang iyong mga kamay sa Diyos.
sabihin niyo po, sumunod ka ngayon sa panalangin ng pagtanggap. Iyo pong tanggapin si Kristo Jesus. Siya po ang aming inaalok dahil hindi relihiyon ang dahilan para ikaw at ako pagpalain at makasama sa kanyang kaharian magpasawalang hanggan, kundi sa Hesukristo. Siya yung daan, siya yung katotohanan, at siya yung buhay, buhay na walang hanggan. Kaya po sa oras na ito, sumunod ka na, Ama naming Diyos. Sa oras pong ito, ako po ay nagbubukas ng aking puso, at ngayon, tinatanggap ko po si Kristo Jesus ng buong buo bilang siya ay aking Panginoon, siya ay aking kaligtasan ng aking buhay, siya ay aking Diyos, magpakailanman ang aking buong katauhan. At ngayon, hinihingi ko po ng kapatawaran ang lahat kong pagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. At sa oras na ito, Panginoong Hesus, nagpapasalamat po ako dahil tinubos mo ako sa lahat ng uri ng aking pagkakasala. Salamat po, Diyos, sa iyong banal na dugo, aking Panginoong Jesucristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Tinubos mo ang aking pong kasalanan, tinubos mo rin ang aking kahirapan, tinubos mo rin ang aking kasakitan at karamdaman. Salamat dahil sa iyo, Panginoong Jesus, nagkaroon ako ng pag-asa, buhay na walang hanggan. Salamat at ang aking pangalan ay iyo na pong isinulat sa aklat ng buhay. In Jesus' name, this we pray and give thanks. Lahat na ikaw ay magsabi na, Amen. Sige, pag-pray kita, ikaw na tumanggap. Ama naming Diyos, ito po ngayon na aming kapatid, bagong kapatid na tumanggap sa iyo. Pagpalain mo at palaguin mo na siya ay makakilala sa iyo ng lubos-lubos bilang ikaw ang Panginoon, hari ng kanyang buhay. Ito na po ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Palapakan natin ating Diyos. Sige po, awitan natin ating Panginoon. Yung unang inawit natin sa ating worship song.